Target ng pamahalaan ang mabigyan ng disenteng tahanan ang bawat Pilipino. Sa ilalim ng Philippine Development Plan, isang social housing program ang isinusulong ng gobyerno na naglalayong bigyan ng isang ligtas at maayos na tahanan ang mga informal settler families. Si Dina Pagibitan para sa ulat. Hindi na iba sa atin ang mga pamilyang naninirahan sa tabi ng mga pangunahing ilog at waterway sa Maynila. Gayun din ang paglobo ng bilang nito. Naiiba na lamang ang bilang ng mga programang naglalayo ng mas maayos at mas ligtas na tirahan para sa informal settlers. Sa ilalim ng Philippine Development Plan, isang socialized housing program ang isinusulong ng gobyerno. Layo nito na mabigyan ng maayos na pabahay ang humigit kumulang 600,000 informal settlers sa Metro Manila. 106,000 dito ang mga kinukonsiderang danger areas. Kapag kasi nananalasa ang bagyo, sila ang unang naaapektuhan ng pagbaha na nagre-resulta sa malaking bilang ng casualty. Kung magpapatuloy rin ito, gagastos ang pamahalaan ng 10 bilyong piso kada taon mula 2013 hanggang 2016. That's very clear as far as the President is concerned. Clean up and give permanent housing facilities to the former settlers living in danger areas. Priority is given, of course, to the waterways because for two things. We're doing this is to increase the carrying capacity of all the water system. Plus, the President wants to put the lives of the families living in that area into safer areas. Upang ipakita na sinsero at seryoso ang pamahalaan na masiguro ang kaligtasan ng lahat ng informal settlers, naglatag ang National Housing Authority ng dalawang stratehiya kaugnay nito. Una na dito ang on-site relocation, kung saan ang informal settlers ay ililipat sa mga lugar malapit kung saan sila naninirahan. Bawat pamilya ay bibigyan ng 24 square meters na tirahan. Pangalawa ang off-site relocation, kung saan ililipat ang informal settlers ng Metro Manila, kabilang ang Cavite, Rizal at Bulacan. Wala namang dapat ipag-alala ang mga pamilyang malalayo sa kanilang dating tirahan dahil tiniyak ng gobyerno na may pondong nakalaan sa kanila upang makapagsimula ng panibagong yugto ng buhay sa bagong tayong bahay. The objective that was given and the directive that was given us is very clear. No? He wants to produce as much as possible, enough housing facilities to as many families that we can help, no? This has been backed up by because it takes money to produce these houses, no? So we've been very blessed because the President has been very supportive of our projects. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.